Kamusta po muli mga kababayan? Kamusta po? Si Katambay Manong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong patutsyada po ng Malacanang na yung sinasabi po nila, aksyon. Aksyon daw po at hindi bakasyon. Ang tingin po yata nila sa Vice President ay puro bakasyon ang ginagawa, mga katambay. Vice President, ibang klase. Palibhasa, inggit na inggit sila yata sa Vice President. Kahit kasi saan pumunta ang Vice President, ay dinudumog ng kapwa natin Pilipino, ng ating mga kababayan. Di po ba? Hindi po katulad nila. Isinusukan na po yata sila ng majority ng Pilipino. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin yung balita na patutsyada po ng Malacanang, mga kababayan. At komentuhan po natin. Walang pinatatamaan ang Malacanang sa pahayag tungkol sa mga opisyal ng pamahalaan na nagbabakasyon sa halip na nagtatrabaho. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ibinahagi lang anya ang nais mangyari ng Pangulo. Git pa nito para sa lahat ang mensahe ni PBBM. May nagbabakasyon po ba? In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. Wala po akong partikular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Nakita nyo po, sanay na sanay po magpatutsada mga tambay. Ano po ba aksyon ang napapala natin sa pamahalaan po ngayon? Hindi po ba puro korupsyon? 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 Di umano. Nang 3 taon, hindi po aksyon ang nakikita po natin sa pamamahala po ng tinaguriang pambansang bangag daw po, di umano. At pambansang coke ang pamahalaan po yata ngayon. Meron daw gumagamit ng coke, sumisinghot ng coke at hindi iniinom. At tumitira daw po ng pulburon. Ayon po yan mga tambay sa mga kumakalat na chismis at balita. Totoo kaya yon mga tambay na sumisinghot, mga kabayan? Ang kapal naman yata ng pagmumukha yata, di umano, nitong Yusek, mga kabayan, sa pagkadismaya ng mga Pilipino sa ating pong gobyerno sa ngayon, hindi po ba? Magpasalamat nga kayo dahil merong isang Vice President na yung pagiging dismayado ng mga Pilipino at least may pag-asa pa silang nakikita. Di po ba? Dahil pag nakikita nilang Vice President, kahit papaano yung pagiging dismayado sa gobyerno, naiibsan, napapalitan ng pag-asa dahil nahandyan pang Vice President. Hindi po ba? At wag nyo sasabihin sa mga Pilipino na kayo sanay na sanay umaksyon. Anong aksyon na ibinigay nyo sa Pilipino, sa amin, sa bansa? Natugunan nyo po ba yung sinasabi nyo aksyon, aksyon, aksyon? Dinala nyo kami sa isang damukal na kay mamahal na aming bayarin buwan-buwan. At napakataas ng mga bilihin. Kawalan ng trabaho ng mga Pilipino, kami. Sige nga. At walang malalaking investor na pumapasok sa ating bansa. Anong trabaho? Aksyon, aksyon. Hindi po ba nakakahiya? Ang ibinigay po yata sa amin, Yusek, ng gobyerno mo. Hindi po aksyon, aksyon. Korupsyon, korupsyon, korupsyon. Ng 3 taon, di umano. Hindi po ba? Samantalang yung Vice President, kahit siya nagpupunta kahit saan, merong mga Pilipino na siya'y pinasasaya. Di po ba? Binibigyan ng pag-asa na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang ating gobyerno ay may pag-asa na makabango muli sa pagkakasaldak na puro pangako ang ibinigay sa atin ng gobyerno ng 3 taon na sinasabing aksyon, aksyon, aksyon. Pero ang napala po natin, korupsyon, korupsyon, korupsyon. Ang napala natin sa kanila yata. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo dito kay Claire Castro, kay Yusek. Subukan mong pumunta. Bisitahin mo ang mga OFW. Sumama ka. At tingnan mo ang pagkakaiba.
yung pagsalubong, pagtanggap diyan sa boss mo. Tingnan mo. Kung yan ay dudumugi ng mga Pilipino, lalo-lalo ng mga OFW, sige. Subukan mo. Di ba? Subukan nyo. Kung may tiwala pa sa inyo ang majority ng OFW, hindi nyo po ba nakikita ang Vice President? Hindi po ba trabaho yon? Bakasyon ba yon? Lahat ng pinupuntahan niya, dinadalaw, binibisita niya, kinakausap niya ang ating mga kababayang OFW. Hindi po ba trabaho yon? Dahil siya'y nagtatrabaho sa mga Pilipino. At yung pinupuntahan niyang bansa, may Pilipino ron. Mga OFW, hindi po ba? At yun ay nagbibigay po yun ng remittance sa ating bansa. Tumutulong sa ating ekonomiya. Yung mga Pilipino na kababayan natin mga OFW. Ano sasabihin mo? Hindi ba nagtatrabaho ang Vice President kahit siya yung lumalabas ng bansa? Di po ba? Kasama niya, priority niya. Hindi niya kinalilimutan ang ating mga kababayang OFW na hindi niya makamusta, makausap, malaman ang mga kalagayan ng ating mga kababayan sa mga bansa na pinupuntahan ng Vice President. At kung sinasabi nyo na nagbabakasyon din ng Vice President pag pumupunta ng Netherlands, ng ICC, The Hague, kasalanan nyo yon. Kung hindi ba naman kayo mga ob-ob, kung hindi ba kayo mga tulisan, kung hindi ba kayo mga taksil, di po ba? Kung hindi ba kayo mga hudas, di umano, patapon nyo ba naman yung tatay niya ron? Kidnapping pa ang ginawa nyo, di umano? Hindi ba pupuntahan ng anak niya yon dahil pinatapon nyo? Hindi po ba? At kahit nagpupunta siya ng Netherlands, mga Pilipino pa rin. Hindi nawawala ang mga Pilipino na binibigyan niya ng pag-asa. Di po ba? Kahit sa kabila na sila'y ginigipit, pinababagsak na pilit ng gobyerno, hindi po ba? Pero naroon pa rin yung pagiging lingkod bayan ng Vice President at hindi niya pinababayaan ang kanyang trabaho bilang Vice President. Kahit limitado ang kanyang budget bilang Vice President, natutugunan ng Office of the Vice President ang tungkulin kahit wala siya sa bansa. Dinadalaw niya ang ating mga kababayang OFW na nagbibigay ng malaking remittance sa ating bansa. Di po ba? Yung iniwanan niya opisina, may mga tauhan yan. Dire-diretso ang trabaho ng Office of the Vice President. Limitado ang trabaho ng Vice President. Limitado ang budget. Di po ba? Kinitil pa nga ang pondo niyan. Di po ba? Ang pondo ng Vice President, kinitil. Di po ba? Ang laki ng tinapyas. Tapos hahanapan nyo ng maraming gawa ang Vice President samantalang iniipit nyo ang pondo niyan. Di po ba? Napakaraming proyekto sana na magagawa ng Vice President. Kaya lang, pinupolitika pati ang kanyang budget. Di po ba? Hindi naman po kami tangat, bobo, Yusek. Ano tingin mo sa amin? Bobo, tanga? Maniniwala sa'yo? Mas pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino ang Vice President kaysa sa amo mo. Di po ba? Isinusuka na nga yan eh. Di po ba? Bagsak na ang approval at trust rating niya sa Pilipino. Di po ba? At wala na halos tiwala ang Pilipino dyan hanggat hindi pa yan nagpapadrug test. Di po ba? Yung drug test nga lang hindi niya magawa. Tapos sasabihin mo, aksyonan niya muna yung drug test. Ipakita niya muna sa Pilipino na hindi siya gumagamit ng pulburon at coke. Magpa-drug test muna. Lalo-lalo sa buhok, hair follicle drug test. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Kung humawa kayo ng pera ng Pilipino, trilyon ang pondo. Trilyon. 6 trillion mahigit ang pondo. Taon-taon. Ano ang napala namin sa inyo? Sige nga. Ubusin ang pera sa politika? Hindi kaya? Pagpapatapos sa dating Pangulong Duterte, magkano kaya ginastos nyo riyan? Galing sa pondo ng bayan. Hindi kaya? Tapos sasabihin nyo, aksyon. Anong aksyon nakita namin? Puro politika? Aksyon? Politika? Korupsyon? Di po ba? Hiyang-hiya naman tayo dito kay Yusek. Unbelievable ka, Yusek. Mahiya ka naman. Hanggat nagsasalita ka na nagsasalita, lalo lang nababaon sa kahihiyan
ang iyong boss. Hindi po ba? Kaya lang, ang iyong boss ay sanay na po sa kahihiyan. Sanay na sa kahihiyan ang Pangulo ng Pilipinas. Di po ba? Bakit ko po nasabi? Tanggap na tanggap niya na siya ay tinatawag na bangag Di umano At ayos lang sa kanya na siya ay tawagin na gumagamit ng pulburon. At okay lang sa kanya na siya ay bansagan na sumisinghot ng coke. Di po ba? Dahil wala siyang aksyon Minsan may nagtanong sa kanya na media na willing ba siya magpa-drug test lalo sa buhok? No. Tigas ang tanggi. Kaya nga po sanay sa kahihiyan ang Pangulo ng Pilipinas. Di po ba? Okay lang sa kanya na siya ay bansagan na bangag, tumitira ng pulburon, tumitira ng coke, at kalat na po ito sa buong bansa at sa buong mundo. At okay lang din po sa Pangulo na bansagan po siyang Judas, di umano, traidor, lalong-lalo po nung yung ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Lalong-lalo po yung ating soberenya. Pinahina niya sa buong mundo. Kahiya-hiya. At lalong-lalo po kung anong klase po siyang leader. Ipinakita niya po sa buong mundo kung anong klase siyang leader. Di po ba kahiya-hiya? Kaya nga lang po, manhid. Pakapalan na lang ng muka. Hindi po ba? Lahat po yata sila makakapal na muka, di umano, manhid na sa kahihiyan. Sanay yata silang mga magsisinungaling. Hindi kaya sanay magsinungaling, di umano mga ito? Ikumpara mo, magpaparinig ka na aksyon, hindi bakasyon. Baka ibalik sa'yo ng Vice President. Baka ibalik ng Vice President yung tanong. Korupsyon ang ginagawa nyo. Puro korupsyon. Hindi aksyon. Di po ba? Baka pagka Vice President na nagsalita, baka sabihin ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, hindi aksyon. Kung hindi, puro korupsyon. Di umano. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Bakit? Hindi nga magawa ng presidente, nakakahiya. Limitado lang. Pagka lumalabas ng bansa, hindi dinudumog. Hindi binibigyan ng pagkakataon at hindi binibigyan ng oras na mga OFW ang isang pangulo na may issue ng pulburon. Di po ba? Nagiging kahiya-hiya. Di po ba? Inkumpara mo sa Vice President, kahit saan magpunta, kasama pa rin yung pagtatrabaho niya. Di po ba? Uulitin po natin. Yung ginagawa ng Vice President, kasama po yun. May parte ng kanyang trabaho yun. Dahil maraming Pilipino, taxpayer. Yung mga pinupuntahan niya, hindi niya kinakalimutan. Yung mga taxpayer, nagbibigay ng malaking remittance sa ating bansa. Kinakamusta niya ang mga kalagayan nito. Hindi po ba pagtatrabaho yon ng lingkod bayan? Yung kalungkutan ng mga OFW, naiibsan. Yung pagiging dismayado ng mga OFW, naiibsan. Kinakausap ng Vice President, huwag tayong mawala ng pag-asa. May katapusan din sila. Di po ba? Babangon tayong muli. Di po ba? Napakagandang ginagawa ng Vice President. Di ba? Sa pagiging baldado at pagiging weak ng ating bansa dahil may leader daw tayong weak. Ang Vice President ay lagi nahariyan. Nahandyan ang Vice President. Binibigyan tayo ng pag-asa. Di po ba? Sa kabila ng sila ay masyadong pinupolitika, pinababagsak. Pero nahandyan pa rin ang Vice President. Di ba? Hindi nawawala ng pag-asa. Pinalalakas ang loob nating mga Pilipino. Di po ba? Hindi katulad ng pamahalaan natin ngayon. Sanay na sanay magsinungaling. Di umano. Di po ba? Sanay na sanay lang mangako. Di po ba? Puro pangako. Pero dinala tayo saan? Sa isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Attorney Claire, attorney ka pa naman. Panahon mo ngayon. Panahon mo ngayon. Tingnan mo, pag-aralan mo. Pag-aralan nyo kung paano tangkilikin ng Pilipino ang isang Vice President. Hindi po ba? Mga OFW yan. OFW.
Mga taxpayer yan. Ang lalaki ng remittance ng mga OFW. Palibasa, hindi nyo kayang gawin ang ginagawa ng Vice President dahil isinusuka kayo ng majority ng OFW. Di po ba? Kahiya-hiya. Pangulo, nasa iyo lahat ang asset ng bansa pero ang tiwala ng tao nasa Vice President na limitado lang ang kanyang kapangyarihan, limitado ang kanyang pondo, pero mas pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino ay ang Vice President. Hindi po ba nakakahiya yan? Yusek Claire, hanggang media na lang kayong mabango. Hindi po ba yun ang totoo? Sa media na lang kayong mabango. Pero sa majority ng Pilipino, mabahong-mabaho na kayo. Hindi po ba? Hanggang media na lang kayo. Hindi po ba totoo yun? Mga kababayan, yan po mga kababayan, ang patutsyada po ng Malacanang sa pangunguna po ng napakagaling na Yusek na hindi po marunong magsinungaling at lalong-lalong hindi po marunong magbalita ng fake news itong Yusek na ito. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Palibasa, hindi kayo mananalo, lalo-lalo po sa botohan sa OFW. Yun po ang totoo. Di po ba? Pasalamat nga kayo na handyan ang OFW. Kung walang OFW ang Pilipinas, matagal na tayong bangkarote. Kawawa tayo. Dahil walang pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Buti na lang, nakakasurvive tayo dahil nahandyan ang ating mga manggagawang Pilipino, mga OFW, mga bayani. Di po ba? Na patuloy na nagbibigay ng remittance sa ating bansa na nagagamit ng ating bansa. Pero itong pamahalaan natin para bang minamasama pa ang ginagawa ng Vice President. Pasalamat nga kayo. Bulok na bulok, mabaho ang administrasyon. Kung walang Vice President, matagal na kayong nabulok. Nabulok na kayo. Di umano. Pasalamat kayo, mayroon pang Vice President na may pag-asa at pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino at handang magtiis kami. Dahil inaasahan pa namin na may magbabango muli sa aming bansa. Di po ba ang isang Vice President na walang issue ng napakarami na sinasabing isang damukal na sinasabing korupsyon at sinasabi naman nila ang Pangulo raw ay aksyon. Saan po ba umaaksyon ang Pangulo? Hindi po ba sa coke at sa pulburon, mga kabayan, at sa korupsyon, mga kabayan? Matatawa ka na lang sa Malacanang. Sanay na sanay magpatutsada, mga kabayan. Samantalang ang totoo, isinusuka na sila, mga kabayan. Lalong-lalo po, may bansag pa sa kanilang Judas Taksil, mga kabayan. Napakarami na pong legacy ang Pangulong Marcos. Ang pagiging Judas daw, pagiging Taksil, at ang kanyang legacy na kauna-unahang Pangulo sa kasaysayan ng bansa, na merong Pangulo na may issue ng pulburon at may issue ng coke. Kauna-unahan po siya. History po yan sa ating bansa, mga kabayan. Ibang klase. Maraming salamat po, mga tambay. Yan po ang ating komento dito sa sinasabi ni Yusek na ang Pangulong Marcos daw po ay puro aksyon, mga tambay, at hindi raw po bakasyon, mga kabayan. At ang totoo naman po, sino po ba talaga ang pinakamaraming ginawang bakasyon at gumastos po ng bilyon-bilyon na bakasyon? Di po ba siya? Di po ba yung amo niya? Isang damukal na bakasyon niya na sinasabi magbibigay daw po ng maraming trabaho sa ating bansa. Di po ba? Ano na nangyari doon sa mga bakasyon? Nasaan na po yung pinangako pong mga trabaho at mag-i-invest sa ating bansa na isang damukal na travel ang ibinigay po sa atin? Nasaan na po yon? Nakalimutan na po yata ni Yusek yon. Palibasa yung Yusek po natin, ginagawa po tayong tangat bobo. Ginagawa po tayo may Alzheimer. Hindi po ba? Kaya lang po, ang lumalabas po sa bandang huli, sila po yung ob-ob. Hindi po ba? Thank you po, mga tambay. Sa mga gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga taga-tangkilik, taga-panood. Thank you po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, thank you po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya
sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS Berlin, Germany, Julieta Celon ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, si Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po ninyo na pinagkakalob. Salamat po. Ingat po. Maingatan nawa po kayo. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin ang pamilya Duterte at lalong-lalo po ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po sila at makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang ating dating Pangulong Duterte. Thank you po mga kabayan. At sa muli po mga tambay, maraming salamat po. Sa muli, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.